6 na taon akong nagpakakuba sa impyerno ng disyerto para lang makitang ikinakasal ang nobyo ko sa mismong pinsan ko. Nakatayo sila sa maluhong entablado mula sa dugo at pawis ko. Habang ako ay nakaluhod sa putik, tinatawag na pulubi ng sarili kong tiyahin. Walang hiyang tinalikuran nila ang aking mga sakripisyo. Ngunit tapos na ang aking pagiging sunod-sunuran. Paano ko sisimulan ang pagdurog sa mga buwitreng umubos sa aking pagkatao? Tingnan mo nga naman ang hitsura mo, Wednesday. 6 na taon ka sa abroad, pero umuwi kang mukhang basurera. Huwag mong sabihing manghihingi ka ng limos sa amin ngayon dahil nakita mong ikinakasal na sa iba ang lalaking pinangarap mo. Ang boses na yon ni Tita Carmen ay pumilas sa malamig na hangin ng gabi, kasing talim ng patalim na direktang itinarak sa dibdib ni Wednesday. Nakatayo siya sa labas ng isang maluhong harang kung saan nagliliwanag ang napakagarbong entablado ng kasal. Sa loob ng kanyang nanginginig at bitak-bitak na mga kamay dahil sa tapang ng mga kemikal sa paglilinis ng banyo sa Qatar, mahigpit niyang hawak ang isang natutunaw na kahon ng tsokolate. Ito sana ang unang pasalubong niya para sa kanyang ina pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtitiis at gutom. Ang maningning na mga ilaw ng kasal ay tila nanunuya, mariing sumasalungat sa kanyang kupas na pantalon at sa mabigat na bag na nakasabit sa kanyang balikat. Isang matinding bara ang sumakal sa kanyang lalamunan na tila ba nakalunok siya ng basag na salamin. Ang mga binti niya ay naging yelo, hindi makahakbang kahit 1 pulgada. Ang kahon ng tsokolate ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang namamanhid na mga daliri at tuluyang bumagsak sa maputik na lupa. Ang masasayang awitin mula sa loob ng handaan ay biglang naging nakakabinging ingay sa kanyang pandinig. Sa ibabaw ng entablado, pinihit ni Jericho ang kanyang mukha palayo. Ang lalaking pinadalhan niya ng bawat sentimo ng kanyang pawis ay mahigpit na nakayakap sa baywang ng kanyang pinsan. Kapwa suot ang mamahaling mga damit na malinaw na binili mula sa kanyang padala. Bakit kailangang ang mga taong nag-alay ng sariling dugo ang siyang iniiwang uhaw sa dulo ng lahat? Ang mga mapanuyang bulungan ng mga kapitbahay ay unti-unting lumamon sa kanyang pandinig. May mga matang mapanghusga na sumusuri sa kanyang marungis na anyo. May mga labing malupit na bumubulong na marahil ay nilustay lamang niya ang kanyang kinita sa mga walang kwentang bagay, kaya siya umuwing walang dala. Pinilit niyang lunukin ng pait. Dala ang pagkadurog ng kanyang pagkatao. Tumalikod siya at mabilis na lumakad palayo sa nagliliwanag na kapistahan. Binabagtas ang madilim at maputik na eskinita patungo sa nag-iisa niyang tahanan. Habang naglalakad, umaasa siyang sa pag-uwi niya. Yayakapin siya ng ginhawa ng isang bagong gawang bahay, gaya ng palaging ipinagmamalaki ni Tita Carmen sa mga mensahe nito noon. Ang mga larawan ng konkretong dingding at matibay na bubong ang naging sandalan niya sa mga gabing umiiyak siya sa pagod sa disyerto. Ngunit ang bumungad sa kanya sa dulo ng kalsada ay isang tanawin na tuluyang pumunit sa natitirang hibla ng kanyang kaluluwa. Nakatayo pa rin ang lumang barong-barong. Ang mga yero ay kinakalawang at butas-butas, at ang haligi ay nakahilig na tila bibigay na sa anumang oras. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang lumang bombilya, nakita niya ang kanyang inang si Aling Rosa. Nakayuko habang matiyagang tinatahi ang isang pira-pirasong damit na kupas na. Ang likod ng kanyang ina ay mas kuba na ngayon. Ang buhok ay halos pumuti na lahat at ang mga kamay ay nanginginig sa bawat pag-ipit ng karayom. Wala ang magandang sala, wala ang matibay na sahig na ipinangako sa kanya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala at tanungin ang langit kung nasaan ang milyon-milyong pisong ipinadala niya upang maipagawa ang bahay na ito. Bakit nawala na parang bula ang lahat ng mga resibo sa kanyang bagahe bago pa man siya umalis sa paliparan ng banyaga? Ngunit walang lumabas na tinig sa kanyang mga labi. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na hindi kayang isalin sa salita.
Tahimik niyang pinunasan ang mga luhang nag-uunahang bumagsak sa kanyang magkabilang pisngi. Pilit niyang ininat ang kanyang mga labi upang bumuo ng isang ngiti. Kahit na pakiramdam niya ay hinihiwa ang kanyang puso. Dahil ayaw niyang makita ng kanyang ina ang kanyang pagluha. Pumasok siya at mahinang binanggit ang salitang matagal na niyang pinangungulilaan. Inay, nandito na po ako. Napatayo si Aling Rosa. Nabitawan ang tinatahing damit at mabilis na tumakbo upang yumakap sa kanyang anak. Walang tanong, walang paghusga, tanging ang init ng pananabik ng isang ina na matagal na nawalay sa kanyang supling. Sa yakap na yon, pakiramdam ni Wednesday ay pansamantalang naghilom ang mga sugat sa kanyang pagkatao. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa balikat ng kanyang ina. Nilalasap ang pamilyar na amoy ng sabon at pawis. Sinusubukan humanap ng kapayapaan kahit sandali. Ngunit ang manipis na kapayapaan ng gabi ay hindi nagtagal. Isang malakas na pagtulak sa pinto ang bumasag sa kanilang tahimik na pag-uusap. Pumasok si Tita Carmen. Suot pa rin ang mamahaling alahas at makapal na pampaganda mula sa kasal, na ang mukha ay nakakunot sa galit at pandidiri. Walang sabi-sabi, isang makapal na patong ng mga papeles ang malakas na inihampas niya sa ibabaw ng nabulok na mesang kahoy na nagpayanig sa ilang kagamitan sa ibabaw nito. Ang alingaungaw ng paghampas na yon ay tumimo sa buong kabahayan. Tila kumakatawan sa isang bagong sumpa. Mabuti naman at nandito na ang pabigat na pamilyang ito. Layas na kayo sa bahay na ito dahil bukas na bukas din. Kukunin ko na ang lupang ito na pambayad sa mga utang ninyong walang katapusan. Ang mga salitang binitiwan ni Tita Carmen ay tila asidong unti-unting tumutunaw sa natitirang lakas ni Wednesday. Tiningnan niya ang mga peking papeles na inilapag ng kanyang tiyahin. Nakapangalan doon ang lupa ng kanyang ina bilang prenda sa isang malaking halaga ng utang. Utang? Nanginginig ang boses ni Wednesday, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Araw-araw akong nagpapakamatay sa trabaho sa Qatar. Nagpapadala ako ng libu-libong riyal buwan-buwan sa joint account natin. Tita Carmen, sapat iyon para ipagawa ang bahay na ito at ipagamot si Liza. Nasaan ang pera ko? Sa halip na masindak, isang malakas at mapang-uyam na halakhak ang pinakawalan ni Tita Carmen. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa pintuan na nakabukas. Sinasadya na lakasan ng boses upang marinig ng mga tsismosang kapitbahay na nagsisimula ng mag-usisa sa labas. Hoy Wednesday, wag mo akong babaliktarin dito. Pilit na pinipiga ni Tita Carmen ang kanyang mga mata hanggang sa mamula ito. Nagsimulang umarte bilang isang inaping kamag-anak. Mga kapitbahay, narinig niyo ba ang babaeng ito? Iniwan niya ang masakiting ina at kapatid sa akin. Ako ang nagpakain, nagpainom ng gamot at nag-alaga sa kanila habang siya ay nagpapasarap at nagwawaldas ng pera sa abroad. Tapos ngayon, uuwi siyang walang naipon. Ako pa ang gagawin niyang magnanakaw? Ang mga bulungan sa labas ay lumakas. May mga umiiling, may mga pasimpleng tinuturo si Wednesday. Ang bigat ng maling paratang ay tila isang malaking batong nakadagan sa dibdib niya. Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang dangal. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang pamilyar at mahinang figura ang humarang sa kanya. Lumapit si Aling Rosa sa mesa. Sa kalagitnaan ng matinding kahihiyan at takot sa panghuhusga ng lipunan, mas pinili ng matanda na magpakumbaba. Nanginginig ang magagaspang at kulubot na mga daliri ni Aling Rosa habang maingat nitong pinapakinis ang gusot na papel ng utang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at takot habang nakatingala kay Carmen. Carmen, parang awa mo na. Lumuluhang pakiusap ni Aling Rosa. Halos lumuhod na sa harap ng kapatid. Pagod lang ang anak ko. Huwag mo siyang intindihin. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Gagawan namin ng paraan ng utang. Huwag mo lang kaming palayasin sa bahay na ito. Ito na lang ang natitira sa amin. Ang eksenang yon ay pumiga sa puso ni Wednesday
hanggang sa madurog ito ng pino. Ang kanyang sariling ina na pinag-alayan niya ng 6 na taong sakripisyo ay nakaluhod ngayon sa taong mismong nagnakaw ng kanilang kinabukasan. Ito ang sumpa ng utang na loob. Isang makapal na tanikalang pumupulupot sa leeg. Pumipigil sa kanilang lumaban kahit na sila na ang inaabuso dahil lamang sa kaisipang may utang silang dapat bayaran sa kadugo. Walang magawa si Wednesday kundi ang ikuyom ang kanyang mga kamao hanggang sa bumao ng kanyang mga kuko sa sariling palad. Habang tahimik siyang lumuluha sa gilid, isang kakaibang anino ang nahagip ng kanyang paningin. Sa di kalayuan, sa ilalim ng madilim na puno ng mangga, may isang matangkad na lalaking tahimik na nakamasid sa buong kaguluhan. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa dilim, ngunit nararamdaman niya ang seryosong titig nito bago ito tuluyang naglakad palayo at naglaho sa gitna ng gabi. Sino ang estrangherong yon at bakit siya nanonood sa kanilang paghihirap? Kinabukasan ng gabi, dahil sa matinding kakulangan ng hangin sa loob ng kanilang masikip na bahay, nagpasya si Wednesday na lumabas upang bumili ng gamot para sa kanyang inang inatake ng hika dahil sa labis na pag-iyak. Naglalakad siya sa madilim na kanto nang biglang humarang ang isang pamilyar na sasakyan. Bumaba ang isang bintana at tumambad ang mukha ng lalaking nagwasak ng kanyang mga pangarap. Si Jericho, walang bahid ng pagsisisi sa mukha nito. Mayabang itong sumandal sa sasakyan at naglabas ng isang makapal na sobrang puti. Dahan-dahan niya itong inihagis sa paanan ni Wednesday. Tila nagtatapon ng buto sa isang aso. Tanggapin mo na yan, Wednesday. Malamig na utos ni Jericho. Puno ng pagmamataas ang boses. Alam kong wala kang pera. Sapat na iyan para makahanap kayo ng murang mauupahan malayo rito. Pero kapalit niyan, huwag na huwag mo nang guguluhin ang pamilya namin ni Maylene. Kalimutan mo nang may namagitan sa atin. At kalimutan mo na rin ang mga perang ipinadala mo. Tumingin si Wednesday sa sobrang nakadapo sa maputik na lupa. At pagkatapos ay sa mayabang na mukha ni Jericho. Ang mga mapang-aping salitang binitiwan ng lalaki ay tila pilit na umuukit sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw at dumudurog sa kanyang dangal sa gitna ng malamig na gabi. Tinitigan ni Wednesday ang sobrang nakadapo sa maputik na kalsada. Sa kanyang isipan, isang malakas at nag-aapoy na sampal ang nagpatalsik sa kayabangan ni Jericho. Isang ganting nararapat sa lalaking nagtapon ng kanilang mga pangarap. Ngunit sa realidad, ang matinding pagod at ang pagkaunawa sa kawalang halaga ng lalaking nasa kanyang harapan ang pumigil sa kanya. Wala siyang nakikitang dahilan upang dumihan pa ang kanyang mga kamay. Tipid siyang ngumiti, isang ngiting puno ng awa para sa isang taong nabili ng kasakiman ng kanyang tiyahin. Hakbang-hakbang, nilagpasan niya ang sobre na parang isang basurang hindi nakikita ng kanyang mga mata at nagpatuloy sa paglalakad palayo habang iniiwan si Jericho na natigilan at nilamon ng matinding pagkapahiya sa gitna ng kadiliman. Kinabukasan, bitbit ang mabigat na pangamba para sa lumalalang kalusugan ng kapatid. Inalalaya ni Wednesday si Liza patungo sa isang masikip na pampublikong ospital. Namumutla ang dalaga at sunod-sunod ang mabibigat na paghinga. Pilit na kumakapit sa nangihinang braso ng kanyang ate. Pagkatapos ng ilang oras na pag-upo sa ilalim ng maalinsangan at maingay na pasilyo, isang malamig na pagtanggi ang sumalubong sa kanila. Ipinakita ng nurse ang pasong health card ni Liza at walang awang sinabing hindi nila maaring tanggapin ang pasyente kung walang malaking paunang bayad na maidedeposito. Ang pakiramdam ng pagkaipit at ang nakakapasong kahihiyan ng pagiging mahirap ay muling sumakal kay Wednesday. Nagsimulang mangilid ang kanyang mga luha habang nagmamakaawa, ibinababa ang kanyang buong pagkatao para lamang sa isang pabor na iligtas ang kanyang kapatid. Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang malalim at mahinahong boses ang pumigil sa nagtatalong mga tinig.
Isang lalaking nakasuot ng malinis na puting uniforme ng doktor ang lumapit. Kinuha nito ang formularyo mula sa mahigpit na pagkakahawak ng nurse. Nang mabasa niya ang pangalang Wednesday Mendoza sa itaas ng papel, isang pamilyar at mahiwagang kislap ng pagkilala ang dumaan sa kanyang mga mata. Ako na ang bahala sa pasyenteng ito. Ipasok niyo na siya agad at i-charge ang lahat ng kailangan sa personal charity fund ko. Utos ng doktor sa isang kalmadong boses na hindi nag-iiwan ng espasyo para sa pagtatalo. Walang mapanuyang tingin. Walang mga tanong na nagpapababa ng pagkatao. Tanging dalisay na pagtulong na iningatan ang natitirang dangal ni Wednesday. Siya si Dr. Gabriel. Habang payapang nakahiga si Liza sa loob ng emergency room at binibigyan ng lunas, tahimik na nakaupo si Wednesday sa malamig na silya sa labas. Lumapit si Gabriel sa kanya. Hindi ito nagtanong kung bakit siya mukhang kaawa-awa o kung bakit punit ang laylayan ng kanyang damit. Sa halip, napansin ng doktor ang isang maliit ngunit malalim na hiwa sa hintuturo ni Wednesday na patuloy sa pagdurugo. Isang sugat mula sa pagkukumpuni ng kanilang sirang yero kagabi na hindi man lang niya naramdaman dahil sa labis na pighati. Dahan-dahang kumuha si Gabriel ng isang malinis na gasa mula sa kanyang bulsa. Sa isang napakalambot at maingat na galaw, binalot niya ang sugatang daliri ni Wednesday. Ang init ng kanyang palad na dumampi sa magaspang, nanginginig, at puno ng kalyo na kamay ng dalaga ay tila isang nakakapasong kuryente na biglang nagbigay ng init sa nanlamig nitong sistema. Sa loob ng 6 na taon, ito ang unang pagkakataon na may isang taong nag-alaga sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Bakit ganoon na lamang ang pamilyar na tingin ni Dr. Gabriel nang mabasa niya ang kanyang pangalan? Ang katanungang iyon ay nagbigay ng kakaibang kaba sa dibdib ni Wednesday. Ngunit ang munting kapayapaang naramdaman niya sa ospital ay mabilis na tinangay ng hanging habag at pagtapak niya pabalik sa kanilang maliit na bahay upang kumuha sana ng mga damit ni Liza. Bumilis ang kabog ng kanyang dibdib, umaalingaw-ngaw sa kanyang sariling pandinig ang takot. Ang lumang aparador kung saan niya itinago ang kanyang pinakalumang passbook, ang kaisa-isang natitirang ebidensya ng kanyang mga bank account bago siya umalis patungong Qatar, ay naiwang nakabukas. Ang mga nakatuping damit ng kanyang ina ay nagkalat sa sahig, isang malinaw na palatandaan na may taong pilit na naghalungkat at nagnakaw sa gitna ng kanyang pagkawala. Ang naiwang siwang sa pinto ng aparador ay tila nakangising nagbabadya ng panibagong panganib. Pinilit ni Wednesday na pahupain ang nag-uunahang kabog sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang nagkalat na mga damit sa sahig. Isang malamig na pawis ang gumapang sa kanyang batok. Alam niyang hindi aksidente ang pagkakabukas ng lumang aparador. Pilit niyang inayos ang kanyang boses bago tawagin ang kanyang ina na nagpapahinga sa kabilang silid upang tanungin kung may pumasok ba sa kanilang bahay habang wala siya. Sa nanginginig na tinig, sinabi ni Aling Rosa na dumaan kanina si Maylene, ang asawa ni Jericho at paboritong anak ni Tita Carmen, na nagdahilang may hinahanap lamang na lumang karayom para sa kanyang damit. Tila nilamutak ang puso ni Wednesday sa matinding galit at kawalan ng pag-asa. Unti-unti nang binubura ng kanyang sariling kamag-anak ang bawat ebidensya ng kanyang pagpapakahirap. Ngunit alam niyang ang pag-iyak sa isang madilim na sulok ay hindi magbabalik ng kanyang ninakaw na buhay. Habang mabilis niyang inililigpit ang mga damit pabalik sa aparador, isang matapang na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya papayag na matalo nang walang laban. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at nagsimulang magpadala ng mensahe sa mga naiwang kaibigan sa Qatar. Nagbabaka sakaling may makakatulong sa kanya na kalkalin ang mga nakatagong katotohanan. Nang makabalik siya sa pampublikong ospital, bitbit ang iilang maayos na damit mula sa kanilang bahay. Nadatnan niyang gising na si Liza sa isang maliit na kama sa charity ward. Ang maputlang mukha ng kanyang kapatid ay nababakas ng labis na pag-aalala at hiya. Nang makita siya nito,
Hindi napigilan ni Liza ang pagbagsak ng masaganang luha. Mahigpit siyang yumakap kay Wednesdaya. Ang mga balikat nito ay nanginginig sa matinding hinagpis at pag-amin ng kasalanan. Ate, I'm so sorry. Ako na lang lagi ang dahilan ng paghihirap mo. Kung hindi dahil sa sakit ko, hindi ka sana nila inaapi ng ganito. Pabigat lang ako sa buhay mo, ate. Lumuluhang sumamo ni Liza. Bawat salita ay may dalang pait ng pagpapakumbaba. Umiling si Wednesdaya at mahigpit na ginantihan ang yakap ng kapatid. Tila ipinapasa ang sarili nitong lakas sa nangihinang katawan ng dalaga. Liza, makinig ka sa akin. Huwag na huwag mong iisipin yan. Ikaw at si inay ang rason kung bakit ko kinayang mabuhay sa impyerno ng disyerto. You are not a burden. Ikaw ang nag-iisang kayamanan ko. Upang pawiin ang mabigat na ulap ng kalungkutan sa silid, dahan-dahang kinuha ni Wednesdaya ang isang lumang suklay mula sa kanyang bag. Maingat siyang umupo sa gilid ng kama at nagsimulang suklayin ang mahaba at magulong buhok ni Liza. Bawat hagod ng suklay ay may kasamang pagmamahal at pag-iingat, habang isang pamilyar at lumang uyayi ng mga Kapampangan ang mahinang inawit niya. Ang malambing na himig na yon ay tila naging isang makapal na kumot na yumakap sa kanilang dalawa, pansamantalang nagtaboy sa malupit na mundo sa labas ng mga pader ng ospital. Ngunit ang tahimik na sandaling iyon ay naputol nang biglang umilaw ang screen ng cellphone ni Wednesdaya. Nagpapahiwatig ng isang bagong mensahe mula kay Carla, ang kanyang matalik na kaibigan at kapwa nurse sa Qatar. Bumilis ang pagbasa ni Wednesdaya sa mensaheng naglalaman ng isang nakakagimbal na impormasyon. May isang kahina-hinala at napakalaking transaksyon ang ginawa mula sa kanyang account ilang araw bago siya tuluyang nakauwi ng Pilipinas. Isang transaksyon na hindi niya kailanman pinirmahan. Kinabukasan ng umaga, muling nabulabog ang buong baryo. Isang matinis at palalong boses ang umalingaw-ngaw sa labas ng kanilang bakuran. Nakatayo si Tita Carmen sa gitna ng kalsada, walang hiyang ipinagsisigawan sa lahat ng mga kapitbahay na binibigyan na lamang niya ng 7 araw ang pamilya ni Wednesdaya. 7 araw upang magbayad ng milyon, o kung hindi ay tuluyan na niyang ipagbibili ang lupa't bahay na kanilang kinatitirikan upang mabawi umano ang kanyang mga ipinautang. Ang pagdedeklara ni Tita Carmen ay tila isang malakas na kampanang bumasag sa katahimikan ng umaga. Sa isipan ni Wednesdaya, ang walang awang pagbilang ng 7 araw ay nagsimula na. Paulit-ulit na tumutunog at nagpapaalala na ang oras ay mabilis na nauubos para sa kanilang kaligtasan. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, walang inaksayang oras si Wednesdaya. Nilakad niya ang kahabaan ng bayan, nagbabaka sakaling makahanap ng anumang trabaho na makatutulong upang mapunan ang malaking halagang hinihingi ng kanyang malupit na tiyahin. Ngunit bawat pintong kanyang katukin ay mabilis na isinasara sa kanyang harapan. Kumalat na parang nakamamatay na salot ang mga malisyosong tsismis na ipinakalat ni Tita Carmen. Para sa mga taong bayan, siya ay isang nagnakaw sa sariling pamilya. Isang iresponsableng babae na walang inisip kundi ang magwaldas sa banyagang lupain. Bawat pag-iling at pabulong na panlalait ng mga tindera at may-ari ng establishmento ay patuloy na sumusugat sa kanyang natitirang pag-asa. Pagod, gutom, at tila pinagtakluban ng langit at lupa, napabagsak siya sa isang malamig na sementadong upuan sa gilid ng pampublikong parke. Ang pangangalam ng kanyang sikmura ay sinasabayan ng panginginig ng kanyang mga tuhod dahil sa matinding panghihina. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga nanginginig na palad. Pilit pinipigilan ang pag-apaw ng luha ng labis na desperasyon. Paano niya lalabanan ang isang higanting halimaw kung wala siyang sandata at lahat ng tao ay pilit siyang idinidiin sa putik? Sa kalagitnaan ng kanyang tahimik na pag-iyak, isang malapad na anino ang humarang sa matapang na sikat ng araw na nakatutok sa kanya. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin at bumungad ang kalmadong figura ni Dr. Gabriel.
Walang bahid ng awa o panghuhusga sa mga mata nito, kundi isang malalim at tahimik na pag-unawa. Inilahad nito sa kanya ang isang mainit na baso ng kape. Nang kunin niya ito, naramdaman niya ang init na gumapang mula sa kanyang palad patungo sa nanlalamig niyang sistema. Hindi nagtanong ang doktor tungkol sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Sa halip, sinabi nitong lubhang nangangailangan ang kanyang charity clinic ng isang taong maingat at masinop sa pag-aayos ng mga nagugulong record ng mga pasyente. Isang alok na trabaho ang ibinigay nito, hindi bilang isang limos, kundi bilang isang professional na pangangailangan na tanging ang isang masigasig na tulad ni Wednesday lamang umano ang makagagawa. Bagaman may pag-aalinlangan dahil sa kanyang nasugatang dangal, tinanggap niya ang trabaho. Nang hapong iyon, dinala siya ni Gabriel sa isang maliit, ngunit maayos na silid ng mga papeles sa loob ng klinika. Habang abala siya sa pag-oorganisa ng mga folder, pumasok ang doktor at tahimik na lumapit sa kanya. Ang puwang sa pagitan nila ay naging napakaliit, sapat upang maamoy niya ang malinis at pamilyar na pabango nito na nag-aanyaya ng matinding kapayapaan. Inabot ni Gabriel ang isang nakalaminang card at maingat na isinabit iyon sa kanyang leeg. Nang magtama ang kanilang mga paningin, naramdaman ni Wednesday ang isang mabilis na pagpintig sa kanyang dibdib. Nakasulat sa card ang kanyang buong pangalan ng malinaw at formal. Hindi tiningnan ni Gabriel ang kanyang kupas na damit o ang kalyo sa kanyang mga kamay. Bagkus ay kinilala siya bilang isang taong may kakayahan at halaga. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng 6 na taon, may isang taong nagbigay ng pagkilala sa kanyang pagkatao na hindi nakabase sa kung magkano ang kaya niyang ibigay. Habang nagpapatuloy siya sa pag-aayos ng mga papeles, sumulyap siya sa labas ng salamin na bintana. Nakita niya si Gabriel na seryosong nakikipag-usap sa pamamagitan ng isang tawag. Binabasa nito ang isang dokumento habang mariing inuutusan ng nasa kabilang linya na paimbestigahan ng malalim ang isang questionableng kumpanya na nakapangalan sa mismong asawa ni Tita Carmen. Isang lihim na hakbang at matibay na pader ang inihahanda ng doktor upang protektahan siya nang hindi niya nalalaman. Kinabukasan, sa unang opisyal na araw niya sa harapang mesa ng klinika, bumukas ang pintuan na nagdala ng malamig na hangin sa buong pasilyo. Nang mag-angat siya ng tingin mula sa mga papeles, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa kanyang paligid. Nakatayo sa mismong harapan niya si Jericho, buong pagmamalaking nakaakbay sa pamangkin ni Tita Carmen na si Mylene, na halatang naparito para sa isang pagsusuri sa kanyang pagbubuntis. Ang mapanukso at wagas ng ngiti ng taong minsan nang nagtaksil sa kanya ay matapang na nakapaskil sa mukha nito. Tila isang lumang lason na muling nagbabadyang sumira sa kanyang bagong simula. Ang pagpasok ni na Jericho at Mylene ay tila nagdala ng isang mabigat at nakakasakal na hangin na biglang pumuno sa buong pasilyo ng klinika. Hindi pinalampas ni Mylene ang pagkakataon na ipangalandakan ang kanyang pekeng tagumpay. Lumapit ito sa harapan ng mesa at binitiwan ng isang matinis at puno ng panunuyang tawa na sinadyang lakasan upang magaw ang atensyon ng lahat ng naroroon. Well, tingnan mo nga naman kung sino ang namumulot ng barya ngayon. Wika ni Mylene habang pinagmamasdan ang mga kuko nitong bagong linis. Mula sa pagmamalaki sa abroad hanggang sa pagiging hamak na taga-abot ng papel dito, siguraduhin mo lang na malinis iyang mga kamay mong sanay sa dumi bago mo hawakan ang papeles ng magiging anak namin, ha? Sa halip na sawayin ng asawa, tumayo lamang si Jericho sa tabi nito at umiling na tila isang mabuting taong naaawa sa isang pulubi. Hayaan mo na siya, Mylene. Intindihin mo na lang. Kawawa naman si Wednesday. Kailangan niyang lunukin ang pride niya para may makain ang pamilya niyang nagugutom. Ganyan talaga kapag walang narating sa buhay. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na sabay-sabay na ibinaon sa dibdib ni Wednesday. Gusto niyang isigaw na ang mga mamahaling damit at alahas na suot nila ay binili gamit ang dugong ibinuhos niya sa disyerto.
Ngunit piniling itikom ni Wednesday ang kanyang mga labi. Huminga siya ng malalim, kinuha ang formularyo at inilapag iyon sa ibabaw ng mesa. Hindi siya nagpakita ng anumang luha. Nanatili siyang matatag at propesyonal at sa isang malamig at kalmadong boses ay inutusan niya itong punan ang mga kinakailangang impormasyon bago pa man makasagot ng panibagong pangiinsulto si Mylene. Isang seryoso at malalim na boses ang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Lumabas si Dr. Gabriel mula sa kanyang tanggapan. Ang kanyang tahimik ngunit autoritaryong presensya ay sapat na upang maputol ang kayabangan ng mag-asawa. Dahan-dahan siyang lumapit sa harapan ng mesa. Tiningnan ng diretso at walang takot ang mga mata ni Jericho. Sa klinikang ito, hindi lamang ang kalusugan ang aming pinahahalagahan, kundi pati na rin ang paggalang sa bawat isa. Malamig at matigas na pahayag ni Gabriel. Kung hindi ninyo kayang magpakita ng simpleng respeto sa aking empleyado, maaari na kayong lumabas. Hindi ko tinatanggap ang mga pasyenteng nakakalimot sa kanilang mabuting asal. Napanganga si Mylene habang namula naman sa matinding kahihiyan si Jericho nang mapansin nilang nakatingin na sa kanila ang ibang mga pasyenteng nagbubulungan. Wala silang nagawa, kundi ang mabilis na talikuran ang klinika, dala ang pagkapahiya na hindi nila inaasahan. Nang muling maging tahimik ang silid, unti-unting nakawala ang tinatagong panginginig ng mga balikat ni Wednesday. Inaasahan niyang aaluin siya ng doktor gamit ang mga salita ng awa. Ngunit hindi iyon ang ginawa ni Gabriel. Tahimik itong kumuha ng isang basong may maligamgam na tubig at maingat na inilagay iyon sa pagitan ng mga nanginginig na palad ng dalaga. Pagkatapos, tumayo si Gabriel sa mismong harapan ni Wednesday. Ang malapad na likod ng doktor ay nagsilbing isang matibay na pader, ganap na hinaharangan ang anumang mapanuring tingin mula sa ibang tao. Ang init na nagmumula sa baso ay dahan-dahang gumapang sa nanlalamig na mga daliri ni Wednesday. Ngunit ang tunay na nagpatahan sa kanyang namimighating puso ay ang pakiramdam ng kaligtasan sa likod ng lalaking tahimik na nagpoprotekta sa kanyang dignidad. Kalaunan, habang nag-aayos siya ng mga kagamitan bago umuwi, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe ang dumating mula kay Carla sa Qatar. Naglalaman ito ng isang nakatagong dokumento na sinasabing naglalaman ng buong kopya ng kanyang bank history. Subalit, may kalakip itong babala. Ang file ay protektado ng isang komplikadong password na inilagay noon ng bangko upang maiwasan ang pagnanakaw. Isang password na hindi na maalala ni Wednesday sa dami ng taong lumipas. Bit-bit ang panibagong suliraning ito. Mabilis na binagtas ni Wednesday ang kalsada, pauwi habang ang kalangitan ay nagsisimula nang bumuhos ng isang malakas at walang awang ulan. Ang lamig ng panahon ay tumagos sa kanyang balat, ngunit mas malamig ang tanawing sumalubong sa kanya nang makarating siya sa kanilang kanto. Sa gitna ng malakas na ulan at maputik na kalsada, nakita niya ang kanyang inang si Aling Rosa na walang anumang payong. Nakaluhod sa tapat ng mataas at matibay na gate ng bahay ni Tita Carmen, umiiyak at nagmamakaawa para sa karagdagang palugit sa kanilang bahay. Ang matatalim na kidlat ay tila sumisira sa kalangitan, kasabay ng malalakas na kulog na yumanig sa buong paligid. Umaaling-awngaw sa matinding sakit at galit na sumasabog sa puso ni Wednesday. Walang inaksayang sandali si Wednesday. Binitawan niya ang kanyang dalang payong at mabilis na tumakbo sa gitna ng walang awang pagbuhos ng ulan. Ang maputik na tubig ay pumilansik sa kanyang mga binti hanggang sa marating niya ang kanyang ina. Maingat ngunit mahigpit niyang hinawakan ang nanginginig na mga braso ni Aling Rosa at pilit itong itinayo mula sa malamig na semento. Ang mukha ng matanda ay basang-basa, pinaghalong ulan at luha ng matinding pagkaawa sa sarili. Sa itaas ng tuyo, maliwanag at komportableng beranda ng malaking bahay, nakatayo si Tita Carmen. Nakahalukip-kip ito. Ang labi ay nakapulupot sa isang mapanuyang ngiti
habang pinagmamasdan ang kaawa-awang kalagayan ng mag-ina mula sa itaas. Binuksan nito ang kanyang bibig upang magpakawala ng mga salitang sinadyang bumaon sa buto. Tingnan mo nga naman ang mga basurang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ganyan talaga kapag mga patay gutom sa putikan ng bagsak. Magbayad kayo, kundi sa kalye kayo pupulutin. Inaasahan ni Tita Carmen na yuyuko si Wednesday, iiyak at magmamakaawa tulad ng palaging ginagawa ng mag-ina sa tuwing siya ay nagtataas ng boses. Ngunit sa pagkakataong ito, dahan-dahang inangat ni Wednesday ang kanyang paningin. Walang luha sa kanyang mga mata. Tinitigan niya ng diretso ang kanyang tiyahin at ang dating malamlam na tingin ng isang inaping pamangkin ay napalitan ng isang nag-aapoy at matalim na paninindigan. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang mukha, ngunit ang boses niya ay naging kasing tigas ng bato na kayang tapatan ang ihip ng bagyo. Simula sa araw na ito, wala na kaming utang na loob sa iyo, Tita Carmen. Wala akong utang na dapat bayaran dahil binayaran ko na ng dugo't pawis ko sa disyerto ang lahat ng luho mo. Hindi na kami muling luluhod sa iyo. Binaliwala ni Wednesday ang gulat na reaksyon ng kanyang tiyahin. Mahigpit niyang inakay ang kanyang ina at dahan-dahang naglakad pabalik sa kanilang sirang tahanan. Iniiwan si Tita Carmen na natigilan sa labas ng kanyang sariling bakuran. Pagdating sa bahay, mabilis na nag-init ng tubig si Wednesday at maingat na pinunasan ang giniginaw na katawan ni Aling Rosa. Nakaupo ang matanda sa gilid ng lumang kama. Walang tigil sa paghikbi dahil sa matinding pagsisisi at pagkaawa sa paghihirap ng kanyang anak. Dahan-dahang kumuha si Wednesday ng isang tuyong tuwalya at marahang pinunasan ang basang-basang buhok ng kanyang ina. Ang bawat haplos niya ay puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Tila sinasabing handa siyang saluhin ang lahat ng sakit para sa pamilya. Ngunit sa likod ng malambot at mapagkalingang galaw ng kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa madilim na sulok ng bahay. Kalmado, tahimik, ngunit puno ng determinasyong sunugin ang mga taong umabuso sa kanila. Nang makatulog na ang kanyang ina, naupo si Wednesday sa harap ng maliit na mesa na tanging kandila lamang ang nagbibigay ng liwanag dahil sa nawalang kuryente dulot ng bagyo. Binuksan niya ang kanyang telepono at tinitigan ang nakalock na dokumento mula kay Carla. Pilit niyang hinukay sa kanyang alaala ang hinihinging password. Ang tanging palatandaan ay isang partikular na petsa ng anibersaryo at isang lihim na salita na ipinayo sa kanya ng isang hindi nagpakilalang empleyado ng bangko nang buksan niya ang account na yon bago siya umalis ng bansa. Sino ang empleyadong iyon? At ano ang eksaktong petsang makakapagbukas sa katotohanan? Habang malalim siyang nag-iisip at nag-isa-isa ng mga numero, isang hindi inaasahang kalabog ang nagmula sa kabilang silid. Kasunod ang isang garalgal na pag-ungol. Mabilis na tumakbo si Wednesday patungo sa higaan ng kanyang kapatid. Naabutan niya si Liza na nakakapit ng mahigpit sa sariling dibdib, namimilipit sa matinding sakit at pilit na humahabol ng hininga. Ang mukha ng dalaga ay naging kulay asul at ang katawan nito ay nababalot ng malamig na pawis. Isang malinaw at nakasisindak na senyales na tuluyan nang tinatanggihan ng mahinang puso nito ang mga lumang gamot na pilit nilang pinagkakasya. Niyakap ni Wednesday ang nanginginig na kapatid. Ang matinding gulat at takot ay tila yelong bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang nakakabinging alingaungaw ng sirena ng ambulansya ay mabilis na humiwa sa tahimik, basa at malamig na hangin ng madaling araw. Ang malamig at nakakapasong liwanag ng mga ilaw sa pasilyo ng ospital ay tila sumusunog sa bawat hibla ng lakas ni Wednesday habang nakatitig siya sa nakasarang pinto ng emergency room. Ang patuloy at walang patid na pag-ilaw ng makina na nakakabit sa dibdib ng kanyang kapatid ay nagbabadya ng mabilis na pag-ubos ng oras. Lumabas ang isang doktor mula sa silid. Bit-bit ang isang rolyo ng mga papel
at isang mukhang nababalot ng matinding pag-aalala. Ipinaliwanag nito sa isang mabigat at formal na tono na ang balbula sa puso ni Liza ay tuluyan ng bumigay at kinakailangan ng isang napakaselan at agarang operasyon bago sumikat ang araw. Ngunit bago nila maihanda ang operating room, kailangan munang magdeposito ng 100,000 piso. Isang halagang kahit sa panaginip ay hindi na mahahagilap ni Wednesday ngayon. Palingalinga si Wednesday sa buong paligid. Ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap sa pamilyar na bulto ng nag-iisang taong nagbigay sa kanya ng pag-asa. Nagtanong siya sa istasyon ng mga nurse kung maaari niyang makausap si Dr. Gabriel, ngunit isang malamig na tugon ang kanyang natanggap. Sinabi ng nurse na bigla ang umalis ang doktor kagabi pa lamang matapos makatanggap ng isang seryosong tawag at walang nakakaalam kung kailan ito babalik. Isang panibagong alon ng panghihina ang lumamon kay Wednesday. Bakit kailangang mawala ng doktor sa pinakamahalagang sandali kung kailan buhay na ng kanyang kapatid ang nakataya? Sa gitna ng kanyang pagluha at panginginig sa labas ng salamin ng silid, isang matapang at pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ang sumira sa amoy ng alkohol at gamot sa pasilyo. Nilingon niya ang pinanggalingan nito. Naglalakad palapit si Tita Carmen, suot ang kanyang paboritong perlas na kwintas at isang ngangiting tila nagdiriwang sa kapahamakan ng iba. Hawak nito sa isang kamay ang isang makapal na sobrang kulay kayumanggi at sa kabilang kamay naman ay isang pilyego ng mga legal na dokumento. Ganyan talaga kapag nagmamatigas, Wednesday. Sa huli, sa akin ka rin pala luluhod. Bungad ni Tita Carmen, ang boses ay puno ng nakakalasong kayabangan na sinadyang lakasan upang idikdik ang kanyang kapangyarihan. Tita, parang awa mo na. Garalgal na pakiusap ni Wednesday. Tuluyan ng isinantabi ang anumang natitirang dangal at galit. Buhay ng kapatid ko ang nakasalalay dito. Ibigay mo na sa akin kahit maliit na bahagi lang ng pera ko sa Qatar. Kailangan lang ni Liza. Isang malamig na pag-irap ang isinukli ng matanda. Inilapag ni Tita Carmen ang mga dokumento sa ibabaw ng malamig na bakal na upuan sa pasilyo at inihagis ang isang mamahaling bolpen sa ibabaw nito. Wala kang perang makukuha mula sa akin dahil wala kang naipadalang pera. Malinaw ba? Ngunit dahil maawain akong tiyahin, babayaran ko ang buong operasyon ng kapatid mo ngayon din. Itinuro ni Carmen ang mga papel gamit ang kanyang mahabang kuko. Pirmahan mo yan. Isang deed of absolute sale para sa lupa ninyo at isang formal na waiver na nagpapatunay na hindi ka na kailanman maghahabol ng anumang pera sa akin o kay Jericho. Pagkatapos ng operasyon, you and your wretched family will leave this barrio forever. Huwag na kayong babalik pa. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Wednesday. Nakatitig siya sa kontratang gawa ng demonyo. Ito ang huling piraso ng kanyang pagkatao, ang huling laban para sa katarungang matagal niyang pinaghirapan. Kung pipirmahan niya ito, tuluyan na niyang binibigay ang tagumpay sa mga taong sumira sa kanya. Ibaon na niya sa limot ang 6 na taon ng pagdurusa, ang mga gabing umiiyak siya sa gutom sa disyerto, at ang katotohanang ninakaw nila ang kanyang kinabukasan. Ngunit nang ibaling niya ang kanyang paningin sa salamin, nakita niya ang asul na labi ni Liza, ang manipis nitong dibdib na pilit humahabol ng hangin, at ang walang malay na mukha nitong umaasa sa kanyang kaligtasan. Ano ang silbi ng katarungan kung malamig na bangkay na ang uuwi sa kanilang tahanan? Ano ang silbi ng katotohanan kung wala na ang taong dahilan kung bakit siya lumalaban? Nanginginig ang buong katawan. Dahan-dahang inabot ni Wednesday ang bolpen. Ang bigat nito ay tila kasing bigat ng krus na papasanin niya habang buhay. Sa bawat paglapit ng dulo ng bolpen sa ibabaw ng papel, unti-unting napupunit ang kanyang puso. Ito na ang katapusan. Wala siyang magagawa kundi ang maging alipin muli ng sakripisyo.
Isang mainit at mabigat na luha ang kumawala mula sa kanyang mga mata. Pumatak ito ng eksakto sa linyang nakalaan para sa kanyang lagda. Ang tubig ay mabilis na kumalat, tinunaw ang itim na tinta ng mga nakalimbag na salita at pinalabo ang ibabaw ng papel, isang tahimik na patunay ng tuluyang pagbura sa kanyang mga pangarap at pagkatao para lamang dugtungan ang buhay ng taong pinakamamahal niya. Nakangisi na si Tita Carmen, nakahanda ng kunin ang papel. Ngunit bago pa man tuluyang dumampi ang dulo ng bolpen upang iguhit ang unang letra ng kanyang pangalan, isang pamilyar, mainit at malaking kamay ang mahigpit na pumulupot sa kanyang nanginginig na mga daliri. Napasinghap si Wednesday. Inangat niya ang kanyang paningin at nakita ang humahangos na si Dr. Gabriel. Ang puting polo nito ay gusot at may mantsa ng alikabok. Isang malinaw na palatandaan ng matinding pagmamadali mula sa isang mahabang biyahe. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado at nagbibigay ng matinding kapanatagan. Sa kabilang kamay ng doktor ay isang opisyal at selyadong sobre mula sa pinakamataas na pamunuan ng ospital. Ang init na nagmumula sa palad ni Gabriel na nakabalot sa kanyang nanginginig na mga daliri ay tila isang matibay na kalasag na pumipigil sa tuluyang pagkawasak ng kanyang mundo. Mariing inagaw ni Dr. Gabriel ang ballpen mula sa nanginginig na mga daliri ni Wednesday. Ang matibay niyang paghawak ay tila isang angklang pumigil sa dalaga upang hindi tuluyang anurin sa karagatan ng kawalan ng pag-asa. Inilapag ng doktor ang ballpen pabalik sa malamig na silyang bakal, ibinaba ang hawak niyang opisyal na sobre at hinarap ang nag-aapoy na mga mata ni Tita Carmen ng may malamig at hindi natitinag na awtoridad. Walang pipirmahang anumang dokumento ang empleyado ko, lalo na kung sa pilitan itong kinukuha sa gitna ng kanyang kalungkutan. Mariing pahayag ni Gabriel. Ang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat na nagpayanig sa kayabangan ng matanda. Ang buong gastusin para sa operasyon ng pasyenteng si Liza Mendoza ay bayad na. Sinasagot ito ng mismong charity fund ng ospital, isang pondo na matagal nang pinupunan ng isang lihim na donor na nakapangalan lamang bilang The WM. Namilog ang mga mata ni Wednesday. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. WM, iyon ang mga inisyal niya. Ang mga gabing pinili niyang huwag kumain sa Qatar upang ipadala ang natirang barya para sa mga batang walang pambayad sa ospital ay hindi pala naging abo. Bumalik ito ngayon upang iligtas ang kaisa-isang buhay na pinakamahalaga sa kanya. Isang matinis at nanginginig na sigaw ng pagkadismaya ang pinakawalan ni Tita Carmen. Nawala ang kanyang pino at mapagmataas na anyo. Napalitan ng isang desperadang halimaw na naagawan ng biktima. Sino ka ba para makialam sa problema ng pamilya namin? Doktor ka lang dito. Hindi mo alam kung magkano ang inutang ng mga patay gutom na, "Yan sa akin!" Sigaw nito habang nakaturo ang mahabang kuko sa mukha ni Gabriel. Hindi nagpakita ng anumang reaksyon si Gabriel. Bukod sa isang senyas ng kanyang kamay, mula sa dulo ng pasilyo, mabilis na lumapit ang tatlong matitikas na gwardiya ng ospital. Sa utos ng doktor na panatilihin ang katahimikan para sa mga pasyente, walang habas na inalalayan ng mga gwardiya si Tita Carmen palabas ng gusali. Ang matinis nitong pagmumura at pagbabanta ay unti-unting naglaho, kasabay ng tuluyang pagbasag sa kanyang huwad na kapangyarihan. Sa gabing iyon, nang makita ni Wednesday na inilalabas na mula sa emergency room si Liza upang ilipat sa operating room, tuluyang nawala ang lakas sa kanyang mga binti. Ang adrenaline na nagpanatili sa kanyang nakatayo ay biglang naglaho. Pabagsak na sana siya sa malamig na sahig nang mabilis siyang saluhin ng matitibay na braso ni Gabriel. Maingat siyang inakay ng doktor palayo sa mga mapanuring mata ng pasilyo, papasok sa isang tahimik at madilim na hagdanan ng fire exit. Sa paglapat ng mabigat na bakal na pinto, tila gumuho ang makapal na pader na itinayo ni Wednesday sa loob ng 6 na taon. Ang matagal ng kinikimkim na pait, ang pangaapi ng sariling kadugo
ang bigat ng disyerto at ang takot na mawalan ng kapatid ay sumabog ng sabay-sabay. Sa unang pagkakataon, hindi na niya kinagat ang kanyang labi upang itago ang kanyang pagluha. Umiyak siya ng malakas. Ang kanyang mga hikbi ay umaalingaw-ngaw sa makipot na espasyo. Hinila siya ni Gabriel palapit hanggang sa mabaon ng mukha ni Wednesday sa malapad nitong dibdib. Ibinaba ng doktor ang kanyang baba sa tuktok ng ulo ng dalaga. Wala siyang hininging paliwanag, wala siyang binitiwang salita upang patahanin ito. Hinayaan niya lamang itong ilabas ang lahat ng lason sa kanyang sistema. Ang malaki at mainit na palad ng doktor ay nagsimulang humagod pataas at pababa sa likuran ni Wednesday. May mabagal at paulit-ulit na ritmo na tila nagpapatahan sa isang sanggol na matagal nang nawalay sa kanyang ina. Ang simpleng galaw na yon ay nagpadaloy ng isang hindi maipaliwanag na kapayapaan sa wasak na kaluluwa ni Wednesday. Nandito na ako. Mahinang bulong ni Gabriel, ang kanyang hininga ay mainit na humaplos sa buhok ni Wednesday. Hindi mo na kailangang lumaban mag-isa. Magpahinga ka na muna. Niyakap ni Wednesday nang mahigpit ang baywang ng doktor. Nilalasap ang pamilyar na amoy ng kaligtasan. Sa mga bisig ni Gabriel, naramdaman niyang hindi siya isang basahan na madaling itapon. Siya ay isang taong karapat-dapat ipagtanggol at ingatan. Ngunit sa gitna ng matamis at ligtas na sandaling iyon, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Paano naaprubahan ang paggamit ng kanyang charity fund sa kalagitnaan ng gabi, lalo na't sinabi ng mga nurse na wala si Gabriel at nasa malayong biyahe ito? Sino ang lihim na nag-asikaso ng lahat habang siya ay nakikipaglaban kay Tita Carmen? Bago pa man niya maitanong yon, isang banayad na panginginig mula sa loob ng kanyang bulsa ang umagaw sa kanyang atensyon. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono at tiningnan ang screen. Isang mensahe mula kay Carla, ang kanyang kaibigan sa Qatar, ang bumungad sa kanya. Dala ang mga salitang matagal na niyang hinihintay. Nakuha ko na ang password. Nakausap ko ang dati mong teller sa bangko. Buksan mo ang file. Ngayon na. Ang liwanag mula sa screen ng telepono ay kumislap sa madilim na sulok ng hagdanan. Naghuhudyat ng pagsisimula ng pagbawi sa kanyang ninakaw na buhay. Dinala ni Gabriel si Wednesday sa kanyang pribadong tanggapan upang mas malinaw nilang makita ang nilalaman ng lihim na mensahe. Sa tulong ng computer ng doktor, nanginginig na inilagay ni Wednesday ang hinihinging password. Isang petsa na sumisimbolo sa araw ng paglisan niya patungong Qatar at ang huling salitang sinabi sa kanya ng kanyang ina. Ang bawat pagpindot niya sa mga letra ay tila pag-angat ng isang mabigat na lapida na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib. Nang bumukas ang dokumento, bumungad sa kanyang paningin ang mahabang listahan ng mga numerong kumakatawan sa mga taon ng kanyang pagpapakahirap. Ngunit ang mas nagpadilim sa kanyang paningin at tuluyang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso ay ang kalakip na video mula sa kamera ng seguridad ng bangko sa Pilipinas. Napakalinaw ng mga imaheng gumagalaw sa screen. Nakaupo si Tita Carmen at Jericho sa harap ng isang empleyado ng bangko. Parehong may malalapad na ngiti habang walang hiyang pinipirmahan ang mga pekeng dokumento ng pag-withdraw. Habang pinapanood iyon ni Wednesday, parang bumabalik sa kanyang gunita ang mga araw na nilalagnat siya sa disyerto, ngunit pinilit pa ring pumasok sa trabaho upang maghugas ng daan-daang pinggan. Ang bawat patak ng kanyang pawis at bawat luhang iniluha niya sa pagnanais na makaahon ng kanyang pamilya ay tinapatan lamang ng malalakas na halakhak at kasakiman ni Carmen at Jericho sa loob ng komportableng bangko. Ang huling patak ng luha ng kalungkutan sa mga mata ni Wednesday ay mabilis na natuyo. Ang pait ng pagtataksil ng sariling kadugo at ng lalaking pinangakuan niya ng kasal ay napalitan ng isang nagbabagang apoy ng matinding puot at pagkauhaw sa katarungan. Wala nang puwang ang pag-iyak. Ang oras para maningil ay dumating na.
Bago sila humarap sa isang tanyag na abogadong kaibigan ni Gabriel upang isalegal ang mga ebidensya, nagpaalam si Wednesday upang mag-ayos ng sarili sa banyo ng klinika. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng pinagsamantalahan, pinagkaitan ng dangal, at biniyak ang tiwala. Tila nakikita niya sa kanyang mahaba, tuyot, at nagkabuhol-buhol na buhok ang mga tanikala ng utang na loob na pumulupot sa kanyang leeg sa loob ng maraming taon. Kumuha siya ng gunting mula sa medical kit at dahan-dahang pinutol ang kanyang buhok. Habang isa-isang nalalaglag ang mga hibla sa sahig, pakiramdam niya ay iniiwan na rin niya ang mga takot at sakit na matagal niyang pasan. Paglabas niya ng banyo, kapansin-pansin ang pagbabago sa kanyang kilos. Ang babaeng dati laging nag-aalinlangan at takot humarap sa iba, ay ngayon ay diretso ng maglakad at matatag ang tingin. Pagkakita rito ni Gabriel, napahinto siya at isang tipid ngunit punong-puno ng pagmamalaking ngiti ang sumilay sa mga labi ng doktor. Batid na ang matapang na babaeng nasa harapan niya ay handa nang bawiin ang kanyang korona. Ipinakilala siya ni Gabriel kay Attorney Suarez, isang matapat na tagapagtanggol ng batas. Maingat na sinuri ng abogado ang mga papeles, ang daloy ng pera at ang mga kuha sa kamera. Kinumpirma nitong ang mga ebidensyang hawak nila ay sapat na upang mapatawan ng mabigat na parusa sina Tita Carmen at Jericho para sa kasong pandaraya at pagnanakaw. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang kahina-hinalang impormasyon ang ibinahagi ng abogado na nagpabigat sa atmosfera ng silid. Nabanggit nitong nagpaplano si Tita Carmen ng isang napakalaking anunsyo sa gaganaping maluhong piging para sa ika-60 kaarawan nito. May isang lihim na huwad na proyektong nais nitong ilunsad upang mangakit ng mga mamumuhunan at makalikom ng mas maraming pera mula sa mga inosenteng kapitbahay. Bumakas ang labis na pag-aalala sa mukha ng abogado habang tinitingnan ang kalendaryo. Mariing nagbabala si Attorney Suarez na kinakailangan nilang ibagsak si Tita Carmen bukas na bukas din sa mismong gitna ng pagdiriwang nito. Kung hindi nila isasagawa ang pag-atake at magkakaroon ng pagkakataon, si Tita Carmen na mailipat ang mga ninakaw na pera sa mga nakatagong account sa ibang bansa sa pag-arangkada ng unang araw ng linggo, magiging mga walang kwentang piraso ng papel na lamang ang lahat ng ebidensyang pinaghirapan nilang kunin. Makakatakas ang mga salarin na dala ang yaman ng kanyang sakripisyo. Ang walang humpay na pag-usad ng oras ay tila isang matalim na palakol na nakasuspinde sa hangin, naghihintay na bumagsak at tumapos sa kaisa-isang pagkakataon ni Wednesday na makamit ang hustisya. Naging abala at magarbo ang buong baryo para sa paghahanda ng ika-60 kaarawan ni Tita Carmen. Ang malawak na bulwagan ng bayan ay pinalamutian ng mga nangingislap na ilaw at nagtataas ang mga bulaklak na inaangkat pa mula sa malayong probinsya. Walang inaksayang salapi si Tita Carmen upang ipagmalaki ang kanyang huwad na yaman. Nakaupo sa unahan ang alkalde ng bayan at ang kura paroko, mga panauhing pandangal na lalong nagpabango sa pangalan ng nagdiriwang. Suot ang isang mahaba at kumikinang na bestida at nababalot ng mabibigat na alahas na ginto. Tumayo si Tita Carmen sa gitna ng entablado. Hawak ang mikropono. Buong pagmamalaki siyang nagbigay ng isang talumpati tungkol sa kahalagahan ng pamilya. Pilit niyang pinatutulo ang kanyang mga luha habang ikinukwento kung paano niya di umano inako ang responsibilidad na buhayin ang mga mahihirap niyang kamag-anak na pinalabas niyang siya ang nag-iisang tagapagligtas ng kanilang angkan. Sa ibaba ng entablado, abala naman sina Jericho at Mylene sa pagpapakitang gilas sa mga panauhin. Nakasuot ng mamahaling barong si Jericho, mayabang na nakikipag-usap sa mga negosyante at nagmamalaki tungkol sa mga pekeng negosyo na itinayo niya gamit ang perang ninakaw niya kay Wednesday. Si Mylene naman ay panay ang pagwagayway ng kanyang kamay upang iparada ang malaking brilyante sa kanyang daliri.
Walang hiyang inaangkin ang isang buhay na hindi naman nila pinaghirapan. Ang bawat papuri mula sa mga inosenteng kapitbahay ay lalong nagpapalobo sa kanilang kasakiman. Habang nag-uumapaw sa kayabangan at kasinungalingan ng bulwagan, isang kakaibang eksena ang nagaganap sa loob ng maliit at lumang barong-barong nina Wednesdaya. Sa harap ng isang basag na salamin, sinuot ni Wednesdaya ang pinakamalinis ngunit pinakasimple niyang puting damit. Ang kanyang maikling buhok ay nagbigay sa kanya ng isang matapang at kagalang-galang na anyo na hindi kailanman nakita ng sinuman. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang ina na nakaupo sa gilid ng kama at nanginginig sa takot na muling ipahiya sa harap ng maraming tao. Lumuhod si Wednesdaya, mahigpit na hinawakan ang magkabilang kamay ni Aling Rosa at sa isang malambing ngunit matatag na boses, sinabi niyang tapos na ang panahon ng kanilang pagluha sa dilim. Ngayong gabi, babawiin nila ang kanilang ninakaw na dangal. Sa unang pagkakataon, hindi tumungo si Aling Rosa. Kumuha ang matanda ng isang lumang tubo ng pulang lipstick mula sa kanyang bulsa. Isang kagamitang matagal na niyang ibinaon sa limot simula nang lamunin sila ng kahirapan. Maingat niya itong ipinahid sa kanyang mga nanginginig na labi. Ang simpleng kulay na yon sa kanyang namumutlang mukha ay tila naging isang matibay na baluti, isang patunay ng pagbangon mula sa mahabang panahon ng pagpapakumbaba. Mahigpit nitong hinawakan ang kamay ng kanyang anak, handang harapin ang anumang bagyo. Nang lumabas ang mag-ina sa makipot at maputik na eskinita, isang malinis at magarang sasakyan ang naghihintay sa kanila. Nakasandal si Gabriel sa pintuan nito. Nang makita niya si Wednesdaya na naglalakad ng may buong tapang, isang malalim at puno ng pagmamalaking ngiti ang sumilay sa mga labi ng doktor. Pinagbuksan niya ang mga ito ng pinto. Walang mahabang salita, tanging ang pamilyar at mainit niyang presensya ang nagbigay ng tiyak na kaligtasan na hindi sila nag-iisa sa labanang ito. Nang makarating sila sa labas ng bulwagan, nagkakagulo ang mga tao sa pagdating ng pangkat ng alkalde ng bayan. Ngunit kasabay ng mga sasakyan ng politiko, isang itim na sasakyan din ang huminto sa mismong pasukan. Isang hindi kilalang lalaki na nakasuot ng formal at madilim na kasuotan ang bumaba. May daladalang isang itim na maleta. Ang kanyang seryoso at malamig na presensya ay nagdulot ng mga bulungan sa mga tao sa labas. Walang nakakakilala sa kanya sa buong baryo, ngunit ang kanyang mga hakbang ay may dalang awtoridad na hindi mapasusubalian habang pumasok siya kasunod ng alkalde. Sa loob ng bulwagan, itinaas ni Tita Carmen ang kanyang kumikinang na basong kristal, nakangiti ng pagkalapad-lapad habang nag-aanyaya ng isang pangkalahatang pag-inom para di umano sa pagpapala ng langit sa kanyang kabutihan. Ngunit bago pa man dumampi ang alak sa kanyang mga labi, ang malalaki at mabibigat na kahoy na pintuan ng bulwagan ay malakas na itinulak pabukas. Nakatayo sa mismong bungad si Wednesdaya, ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatitig sa entablado, handang sunugin ang mga maskara ng kasinungalingan. Ang banayad at masayang musika na pumapailan lang sa buong bulwagan ay biglang namatay sa isang iglap. Ang presensya ni Wednesdaya sa bungad ng bulwagan ay tila isang malamig na hanging nagpatigas sa mga huwad ng ngiti ng mga panauhin. Nang makita ni Tita Carmen ang mag-ina, ang kulay ng kanyang mukha ay mabilis na nagbago mula sa pagiging mapagmataas patungo sa matinding galit. Mahigpit niyang hinawakan ang mikropono at ang kanyang boses ay nanginig sa pandidiri habang inuutusan ang mga nagbabantay. Bakit nakapasok ang mga hampas lupang yan dito? Mga gwardya, palabasin ninyo ang babaeng yan at ang ina niya. Ayokong madumihan ang selebrasyon ko ng mga patay gutom na walang utang na loob. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardya, isang matikas na figura ang humarang sa kanila. Si Dr. Gabriel, kasama ang kanyang abogadong si Attorney Suarez, ay nagbigay ng isang seryosong tingin na nagpatigil sa sinuman na magtangkang sakta ng dalaga.
Walang bahid ng takot na nagpatuloy sa paglalakad si Wednesday. Ang bawat hakbang niya patungo sa entablado ay may dalang bigat ng katotohanang matagal nang ibinaon. Umakyat siya sa itaas at kalmadong inagaw ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Tita Carmen. "Huwag kayong mag-alala, Tita Carmen. Hindi kami magtatagal." Matatag at malamig na pahayag ni Wednesday. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Malinaw at walang anumang bakas ng pag-iyak. "Dumating lang ako para ipakita sa buong baryo, sa kuraparoko at kay Mayor, kung saan talaga nanggaling ang kapangyarihan at kayamanang ipinagdiriwang ninyo ngayon." Kasabay ng kanyang huling salita, isang mabilis na pag-ilaw ang nagmula sa likuran ng entablado. Sa tulong ni Gabriel na palihim na kumonekta sa sistema ng teknolohiya ng bulwagan, ang malaking screen na dapat sana ay magpapalabas ng mga larawan ni Tita Carmen ay biglang nagpakita ng ibang mga imahe. Bumungad sa malaking tabing ang mga opisyal na dokumento ng bangko. Ang mga panauhin ay napasinghap nang makita ang sunod-sunod na resibo ng mga padalang pera mula sa Qatar na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Lahat ay galing sa pawis ni Wednesday. Ngunit ang tunay na nagpabagsak sa mga panga ng lahat ay ang kasunod na video mula sa kamera ng seguridad ng isang bangko. Malinaw na ipinapakita roon si Tita Carmen at Jericho. Tumatawa at nag-aasaran pa habang walang hiyang pinipik ang lagda ni Wednesday upang limasin ang kanyang buong ipon. Ang mga kapitbahay na minsang kumutya at tumawag kay Wednesday na iresponsable at pabigat ay tuluyang natahimik. Nakayuko ang ilan sa matinding hiya habang pinagmamasdan ang maikling buhok at magaspang na kamay ni Wednesday. Ang mga pisikal na patunay ng pagiging martir na ninakawan ng sariling dugo. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng madla, ang lalaking nakasuot ng itim at may dalang maleta ay naglakad patungo sa harapan. "Ako si Inspector Reyes mula sa Bangko Sentral," mariing pagpapakilala ng estranghero. "Batay sa mga dokumentong ipinakita at sa aming sariling investigasyon, ang mga hawak naming ebidensya ay sapat na upang kasuhan si Ginang Carmen at si Ginoong Jericho ng syndicated estafa at falsification of public documents. Ang mga ari-arian ninyo ay agad na isa sa ilalim sa investigasyon at pag-imbargo." Tila pinagsakluban ng langit at lupa ang pangkat ng mga mapagsamantala. Ang huwad na pagkakaisa ni Tita Carmen at Jericho ay mabilis na nagkadurog-durog. Nang makita ni Jericho na wala na siyang kawala, mabilis siyang lumayo at buong lakas na itinuro ang matanda. "Wala akong kinalaman dyan. Si Tita Carmen ang nagplano ng lahat. Ginamit niya lang ako. Tinakot niya ako. Natatanggalin niya ang suporta kay Mylene kung hindi ako susunod." Sigaw ni Jericho habang pilit na inililigtas ang sariling balat. Isang malakas na sampalang iginawad ni Tita Carmen sa mukha ng lalaki. "Walang hiya kang lalaki ka. Ikaw ang nakinabang sa mga mamahaling sasakyan at bahay. Tapos ngayon, ako ang ituturo mo?" Nagkagirian ang dalawa sa ibabaw ng entablado, nagmumurahan at nagkakasakitan sa harap ng mismong mga taong dati nilang pinagyayabangan. Nang makita ni Tita Carmen na lahat ay nakatingin sa kanya, nang may pandidiri, isang matinding pagkabaliw ang lumamon sa kanyang isipan. Sa isang desperadong hakbang upang itigil ang patuloy na pag-andar ng nakakahiyang video sa screen, padabog siyang kumuha ng isang nakasinding pandekorasyong kandila mula sa malapit na mesa. Tumakbo siya patungo sa makapal na kumpol ng mga kawad at main switchboard sa gilid ng entablado, layuning sunugin ang koneksyon ng kuryente. Ngunit sa kanyang matinding pagmamadali at panginginig, hindi niya napansin ang mahaba at nakalaylay na laylayan ng kanyang mamahaling bestidang yari sa seda. Ang apoy mula sa kandila ay mabilis na dumila at kumapit sa pinong tela ng kanyang damit. Ang mabilis na paglagablab ng malaking apoy ay agad na sinabayan ng mga nakakikilabot na tili ng pagkabigla at matinding gulo mula sa buong bulwagan. Ang nagngangalit na apoy
na mabilis kumapit sa mamahaling seda ng damit ni Tita Carmen ay tila naging pisikal na anyo ng karma na matagal na niyang iniiwasan. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay napalitan ng matinding gulat at desperasyon habang nagkukumahog siyang apulahin ng apoy gamit ang kanyang mga kamay. Mabilis na kumilos ang mga tauhan ng bulwagan, kumuha ng makapal na basahan na tubig upang tuluyang patayin ang nagbabagang apoy. Walang nasaktan ng malubha, ngunit ang natira kay Tita Carmen ay isang imahe ng lubos na kaawa-awang kalagayan. Ang kanyang buhok ay magulo at sunog, ang kanyang mamahaling damit ay basang-basa at puno ng itim na uling, at ang kanyang pekeng tiara ay nahulog at gumulong sa maputik na sahig. Kasunod ng paghupa ng apoy ay ang malamig na pagdating ng mga alagad ng batas na kanina pa nakabantay sa labas, kasama si Inspector Reyes. Ang matigas na paglapat ng malamig na bakal na posas sa mga pulso ni na Tita Carmen at Jericho ay naghudyat ng tuluyang pagbagsak ng kanilang imperyo. Umiiyak na parang bata si Jericho, isinisigaw ang kanyang kamangmangan habang pilit na nagmamakaawa, ngunit walang sino man sa mga panauhin ang nagtangkang tumulong. Si Mylene ay nakatayo lamang sa isang gilid, tulala at nanginginig, habang pinagmamasdan ang pagguho ng kanyang maluhong mundo. Nang akmang hihilahin na ng mga pulis si Tita Carmen palabas ng bulwagan, gumamit ito ng kanyang huling sandata. Buong lakas siyang nagpupumiglas hanggang sa makaluhod siya sa mismong paanan ni Aling Rosa. Ang matandang mapagmataas ay umiiyak ng malakas, nakatingala sa kapatid na palagi niyang inaapi. "Rosa, kapatid mo ako! Dugo at laman natin ang nananalaytay sa isa't isa." Lumuluhang pagmamakaawa ni Tita Carmen, pilit na ginagamit ang lason ng kulturang matagal nang sumasakal sa kanila. "Maawa ka sa akin. Huwag mo akong ipakulong. Tandaan mo ang lahat ng tulong ko sa inyo, ang utang na loob ninyo sa akin nung mga panahong wala si Wednesday." Tinitigan ni Aling Rosa ang kapatid na nakaluhod sa kanyang harapan. Kung nangyari ito kahapon, malamang ay naiyak na ang matanda at mabilis na nagpatawad dahil sa takot. Ngunit ngayon, ang mga mata ni Aling Rosa ay kakikitaan ng isang kalmado, ngunit matibay na pader. Dahan-dahan siyang yumuko, hindi upang umayon sa gusto nito, kundi upang magbigay ng isang pinal na hatol na magpapalaya sa kanilang angkan. "Pinapatawad na kita, Carmen, dahil yan ang turo ng Diyos at ayokong magbitbit ng galit sa aking puso hanggang sa aking kamatayan." Mahinahon at formal na sagot ni Aling Rosa. Ang boses ay hindi na nanginginig. "Ngunit hindi ko nahahayaang gamitin mo ang salitang pamilya upang patuloy kaming saktan at lokohin. Pinapatawad kita bilang kapatid. Ngunit hahayaan kong ang batas ang maningil sa mga kasalanang ginawa mo sa anak ko." Tumalikod si Aling Rosa at nilapitan si Wednesday. Iniiwan si Tita Carmen na sumisigaw at nagwawala, habang tuluyan na itong kinakaladkad ng mga pulis patungo sa naghihintay na sasakyan. Pinanood ni Wednesday ang paglisan ng mga taong nagpabigat at sumira sa kanyang nakaraan. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng matinding pagdiriwang o pagmamayabang, ngunit wala siyang naramdaman kundi isang napakalalim at magaan na paghinga. Ang mga kapitbahay na minsang kumutya sa kanya ay hindi makatingin ng diretsyo. Tahimik na inililigpit ang kanilang mga sarili palabas ng bulwagan dahil sa matinding hiya. Ang madilim na ulap ng kasinungalingan na matagal nang bumabalot sa baryo ay tuluyan ng napawi. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao at ng mga nagliligpit na tauhan, naramdaman ni Wednesday ang isang mainit at pamilyar na presensya mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Dr. Gabriel na kalmadong nakatayo. Ang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamalaki para sa babaeng matapang na ipinaglaban ang kanyang sarili. Dahan-dahang inilahad ng doktor ang kanyang malaki at magaspang, ngunit nagbibigay kapanatagang kamay patungo kay Wednesday.
Isang matamis at malambing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang binibitiwan ang mga salitang tatapos sa pagod ng dalaga. Uwi na tayo? Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Wednesday, hindi bilang isang paanyaya sa isang lumang bahay, kundi isang mainit na tawag patungo sa isang tunay at buong tahanan. Lumipas ang ilang linggo mula nang tuluyang gumuho ang huwad na kaharian ng mga taong nagpahirap sa kanila. Sa tulong ng batas at ng masusing pagbabantay ni Attorney Suarez, mabilis na naibalik sa pangalan ni Wednesday ang lahat ng kanyang pinaghirapang pera na ninakaw ni na Tita Carmen at Jericho. Sa halip na ipagmayabang ito o bumili ng mga mamahaling gamit, ginamit niya ang kanyang ipon upang unti-unting buuin ang pinangarap na tahimik na buhay. Ang lumang barong-barong na laging pinapasok ng ulan ay napalitan ng matitibay na konkretong dingding at bagong bubong. Ang paulit-ulit at masiglang paghampas ng martilyo sa kahoy ay tila naging musika ng bagong simula, nagtataboy sa malulungkot na alaala ng nakaraan. Maging ang hangin sa kanilang baryo ay nagbago. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga kagamitan si Wednesday sa labas, lumapit ang ilang mga kapitbahay na minsang kumutya sa kanya. Bit-bit ang mga mainit na kakanin at matatamis na prutas. Nakayuko silang humingi ng kapatawaran sa kanilang mga maling panghuhusga at pagpapakalat ng tsismis. Sa halip na magtanim ng galit, tinanggap iyon ni Wednesday ng may malambing na ngiti. Nauunawaan niyang ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa panunumbat, kundi sa pagpapalaya ng sarili mula sa bigat ng nakaraan. Mula sa bintana, nakita niya si Liza na malusog na. Masayang nagbabasa ng kanyang mga libro para sa nalalapit na pagbabalik sa eskwela, habang si Aling Rosa ay nakangiting naghahanda ng merienda sa kanilang bagong kusina. Ngunit ang higit na nagpakinang sa mga araw na yon ay ang patuloy na presensya ni Dr. Gabriel. Sa tuwing natatapos ang kanyang trabaho sa klinika, agad siyang dumidiretso sa bahay ni na Wednesday. Inihubad niya ang kanyang malinis at formal na puting uniforme. Pinapalitan ito ng simpleng sando at lumang pantalon upang tumulong sa pagpipintura ng mga dingding at pag-aayos ng mga sirang bakod. Hindi siya kumilos bilang isang tanyag na doktor o isang panauhing kailangang pagsilbihan, kundi isang lalaking buong pusong nagtataguyod ng pundasyon ng kanilang pamilya. Pagsapit ng dapit hapon, nang magsimula ng magtago ang araw at kulayan ng kahel at lila ang kalangitan, naupo si Wednesday sa kanilang bagong gawang beranda upang magpahinga. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at naupo sa kanyang tabi. Ang hangin ay malamig at tahimik, nag-iiwan lamang ng kapayapaan sa paligid. Maingat na kinuha ni Gabriel ang kamay ng dalaga at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Hindi ininda ng doktor ang magaspang na kalyo ni Wednesday na dulot ng matinding pagkayod o ang sarili nitong mga daliring lamas sa mantsa ng puting pintura. Para sa kanya, ang mga kamay na yon ay sagisag ng walang katumbas na sakripisyo at pagmamahal. Inangat ni Gabriel ang kamay ni Wednesday at marahan itong idinampi sa kanyang pisngi bago bumaling upang tingnan ang dalaga sa mga mata. Walang salitang namutawi, ngunit ang lalim ng kanyang titig ay nagsasalita ng panghabambuhay na pangako ng pag-iingat. Dahan-dahan siyang yumuko at nag-iwan ng isang malambot at napakatagal na halik sa noo ni Wednesday. Ang halik na yon ay pumawi sa lahat ng lamig ng nakaraan. Ipinikit ni Wednesday ang kanyang mga mata, nilala sa pang-init at ang matinding pakiramdam ng kaligtasan. Sa buong buhay niya, ngayon lamang siya nakaramdam ng pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit. Isang pagmamahal na nag-aangat sa kanyang pagkatao. Habang magkatabi nilang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, lihim na kinapa ni Gabriel ang isang maliit na hugis parisukat na kahon na nababalot ng pelus sa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Buong araw niya itong iningatan at itinago. Naghihintay lamang ng tamang sandali. Nang tuluyang mamahinga ang araw, tumayo si Gabriel at inalok ang kanyang kamay upang itayo si Wednesday.
May isang malalim at misteryosong nangiti sa kanyang mga labi habang dahan-dahan siyang nag-aya na magtungo sila sa likod bahay, isang bahagi ng lupa na buong linggo niyang pinaligiran ng mataas na bakod at hindi ipinakita kanino man. Habang naglalakad sila patungo sa madilim na likuran, isang napakatamis at pamilyar na halimuyak ang sumalubong sa hangin. Pumupukaw sa isang lumang pangarap na minsan lamang nabanggit ni Wednesday sa ilalim ng maiinit na bituin ng disyerto. Nang buksan ni Gabriel ang ilaw sa likuran ng bahay, tila nagising ang isang natutulog na paraiso. Bumungad kay Wednesday ang isang malawak na hardin na puno ng namumukadkad na mga rosas, mga bulaklak na kulay pula at puti na nakatanim ng maayos at inalagaan ng may labis na pagmamahal. Ito ang mismong uri ng bulaklak na nabanggit niya kay Gabriel noong mga panahong nagkukwento siya tungkol sa kalungkutan ng tuyot at mainit na disyerto, isang pangarap na minsan lamang dumaan sa kanyang isipan, ngunit maingat na iningatan ng lalaki sa puso nito. Napatakip si Wednesday ng kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlalabo dahil sa nag-uunahang luha ng labis na kaligayahan. Dahan-dahang lumuhod si Gabriel sa gitna ng mga bulaklak. Binuksan niya ang maliit na kahong pilus, naglalantad sa isang simple ngunit napakagandang singsing na kumikinang sa ilalim ng malamlam na liwanag. Walang mahabang talumpating puno ng palamuti, tanging ang malalim at tapat na pagtingin ng isang lalaking handang ibigay ang kanyang buong mundo. Wednesday, sobrang pagod ka na sa pag-aalaga ng ibang tao. Hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa iyo habang buhay. Malambing at buong pusong pakiusap ni Gabriel. Will you marry me? Hindi na makapagsalita si Wednesday. Ang kanyang puso ay umaapaw sa kagalakan na tila puputok anumang sandali. Sunod-sunod siyang tumango at ang kanyang matamis na pag-oo ay sinundan ng mahigpit na pagyakap ni Gabriel habang inilalagay ang singsing sa kanyang daliri. Mula sa siwang ng bintana sa kanilang bagong kusina, nakatayo sina Aling Rosa at Liza. Mahigpit na nakayakap ang mag-ina sa isa't isa, tahimik na lumuluha dahil sa wakas, nakita na rin nila ang babaeng pinakamamahalal nila na tumanggap ng kaligayahang matagal na nitong dasal. Makalipas ang ilang araw, isang formal na balita ang dumating mula kay Attorney Suarez. Tuluyan ng nahatulan ng mahabang taon sa kulungan sina Tita Carmen at Jericho matapos ang masusing paglilitis ng korte. Ang katarungan ay ganap ng naipatupad. Haharapin ng dalawa ang malamig na rehas upang pagbayaran ang kanilang kasakiman at panloloko, habang ang mga ninakaw na ari-arian ay tuluyan ng naibalik sa mga nararapat. Ang balitang yon ay hindi nagdulot ng pagdiriwang, kundi isang tahimik na pagtanggap na ang kabanata ng puot ay tuluyan ng naisara. Bilang pagdiriwang ng kanyang bagong buhay at upang magbigay pugay sa mga aral ng nakaraan, ginamit ni Wednesday ang natitirang pondo upang formal na buksan ang isang sentro ng kawanggawa sa kanilang baryo. Pinangalanan niya itong Pag-asa, isang pondo na maglalaan ng tulong medikal at edukasyon para sa mga mahihirap na bata. Sa araw ng pagbubukas nito, napuno ang paligid ng mga taong nagpapasalamat. Mga kapitbahay na minsang naging bulag, ngunit ngayoy saksi sa kanyang kadakilaan at purong kabutihan. Sa pagtatapos ng pagdiriwang, naglakad si Wednesday patungo sa gitna ng malawak na damuhan. Tiningala niya ang maaliwalas at bughaw na kalangitan. Wala nang mga madidilim na ulap ng pangamba. Wala nang tanikala ng utang na loob na sumasakal sa kanyang leeg. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nilanghap ang sariwang hangin. Hinahayaan itong humaplos sa kanyang mukha nang may dalang pakiramdam ng tunay at dalisay na kalayaan. Kasabay ng malamyos na ihip ng hangin ay ang pamilyar at masiglang halakhak ng mga inosenteng bata na naglalaro sa di kalayuan. 3 taon na ang dumaan ng tangayin ng hangin ang mga madidilim na ulap sa kanilang buhay. Ang dating sirang barong-barong na minsan ay naging saksi sa kanilang mga luha at paghihirap ay isa na ngayong
Masigla at matibay na tahanan, napapalibutan ng mga namumukadkad na halaman at mga bulaklak na maingat na itinanim ng mag-asawa. Nakaupo si Wednesday sa isang mahabang silyangyari sa kahoy sa kanilang beranda. Payapang nakasandal ang kanyang ulo sa matibay at mainit na balikat ni Gabriel. Sa kanyang mga bisig ay mahimbing na natutulog ang kanilang panganay na anak. Habang natutulog, dahan-dahang iniunat ng sanggol ang maliit nitong kamay at mahigpit na ikinawit ang malalambot nitong daliri sa magaspang at kumapal na hintuturo ni Wednesday. Ang simpleng galaw na iyon ng isang inosenteng bata ay tila nagpatunaw sa buo niyang pagkatao. Isang tahimik at matamis na patunay na ang bagong buhay na ito ay nabuo mula sa purong pagmamahal at hindi kailanman magiging kapalit ng anumang tanikala ng utang na loob. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa kanilang tabi, tahimik na nakapatong ang isang sulat na galing sa malamig na selda ng pambansang bilangguan. Naglalaman ito ng mga nanginginig na letra at mga mantsa ng luha mula kay Tita Carmen. Patuloy na nagsisisi at humihingi ng tawad para sa lahat ng kasakiman at kalupitang ginawa nito. Kalmadong tiniklop ni Wednesday ang papel at inilagay iyon sa loob ng isang kahon. Napatawad na niya ang kanyang tiyahin, ngunit hindi ibig sabihin ay bubuksan niya muli ang pinto ng kanilang buhay para dito. Natutunan ni Wednesday na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagbabalik sa nakaraan at paglimot sa mga sugat, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng galit at puot. Pinalaya na niya ang kanyang sarili mula sa lason ng kahapon, mula sa bukas at maaliwalas na bintana ng kanilang bahay. Umalingaw ang masaya at buong-buong tinig ni Liza. Masigla nitong iwinagayway ang kanyang katibayan ng pagtatapos sa kolehiyo. Buong pagmamalaking ipinapakita ang bunga ng kanyang pagsisikap kay Aling Rosa. Nakangiti namang naghahalo ng mainit at masarap na sabaw ang kanilang ina sa loob ng malinis nilang kusina. Wala nang panginginig sa mga kamay ng matanda. Wala nang bakas ng takot o hiya sa kanyang mga mata. Tanging ang matiwasay na kapayapaan at pag-asa ang nananalaytay sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Ang pagsasakripisyo para sa pamilya ay isang dakilang bagay na likas na dumadaloy sa dugo ng bawat Pilipino. Ngunit sa mahabang paglalakbay ng kanyang buhay, napatunayan ni Wednesday ang isang napakahalagang aral. Huwag mo kailanman gagawin ang iyong sarili bilang isang kandila na patuloy na sinusunog at inuubos ang sariling liwanag para lamang magbigay ng tanglaw sa mga taong walang pagpapahalaga at hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Ang tunay na pamilya at ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman hihingi ng kapalit na dudurog sa iyong pagkatao. Bagkus, ang wagas na pagmamahal ay magiging isang matibay na lupa na aalalay, mag-aalaga at magpapalago sa iyo upang harapin ang kinabukasan ng may taas noo. Unti-unting nagkulay ginto at kahel ang malawak na kalangitan sa buong Pampanga habang naghahanda ang araw sa paglubog. Hinalikan ni Gabriel ang tuktok ng ulo ni Wednesday at sabay nilang pinanood ang paglipas ng dapit hapon. Sa pagkakataong ito, ang pagtatapos ng araw ay hindi nagdadala ng pangamba o pag-iyak para sa bukas, kundi isang mainit, tahimik at buong-buong yakap ng isang kaligayahang walang hanggan.